Ay, day off na naman. So mag-grocery tayo ngayon. Sama ko si Peanut. Por favor, ayuda. 2 días. Pedro. Yun yung dating worker dito. Umalis. Dala-dala yung work permit sa iba na nagtatrabaho. Peanut. Let's go, let's go. So, mag-grocery lang kami nito ni Peanut. Actually, kala ko papapasukin ako eh. Wala naman sila sinabi. Tsaka isa pa, gusto ko ding magpahinga. Ang totoo niyang kulang talagang tao. At until now, pinagkakasya nila yung mga tao sa hinahati-hati nila. Ang nagtutulak namin ngayon yung babae, si Carolina. And then yung nagdadrive namin ng pakain, yun ang ipinartner kay Alan. Kasi dadalawa na nga lang kami ni Alan dyan. Dalawa yung umalis. And yung nakita nyo kanina na yung dalawang Meksikano, yung isa doon, yun yung pinartner kapong kay Alan. Day off kami, sabay kami. Kasi may parehas kami na Lunes na day off eh. And yung isa, dati yun dito, lumipat na sa ibang company. Iba na yung trabaho niya. Pero yung working permit niya dito, pagka-renew niya, umalis siya. So, alam niyo yung binibiro ko. Sabi ko, por favor, ayuda. Kasi nga, kulang kami sa tao. So, sa totoo lang po, sa hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakukuha. And yung mga nakaraan, hindi tumatagal. Merong 1 linggo lang, may 4 days, 5 days, 2 days, 1 day lang. And yung isa naman hindi pa naka 1 day, 2 shift lang. Nagulat ako, bandang alas 8 na ng gabi kinakatok niya ako. Sabi niya, Ferds, una na ako. Sabi ko, ha? Mamaya pa yung pasok natin. Sabi kong ganon. Sabi niya sa akin, hindi, papaalam na ako, hindi na ako papasok. Kaya until now, kulang kami sa tao. Yung mga naka-open work permit naman at PR, wala talagang magtangka. Yung nakaraang Meksikano na naka-open work permit, 4 days lang tumagal. So sabi ko talaga, wala talagang magtsatsaga ditong kumuha ng PR at saka open work permit. Dahil unang-una, talo sa benefits. Yung overtime hindi bayad, yung holiday hindi bayad. So ikaw, open work permit at PR ka, maghahanap ka talaga nung medyo mas maganda-ganda yung sahod, tapos maganda yung benefits. Kaya until na wala kaming makuha. Alam nyo, nung una-una namin dito, mais-ais pa naman to eh. Mais yung pahinga, hindi kami kagaya ngayon na 3 shift. No, kwento ko lang sa inyo, nung mga unang taon namin dito, talagang panalo. Can you imagine? Hindi bayad ang holiday, hindi bayad ang overtime. Pero yung una kasi namin ditong nadatnan, 2 shift. So yung 2 shift na yon, pag mimilking ka lang sa umaga hanggang mga 9 o'clock ng umaga. Tapos kung halimbawa may kinakailangan na gawin dun sa field, kinakailangan naming mag-bunker or mag-tarpaulin, bayad pa po yun. So extra oras yun, hindi nga lang overtime. So kung gusto mong kumuha ng extra oras, pwede kukuha ka ng extra oras dun. Ganun po dati. Biruin mo, nakaka-oras kami ng 150 hours. Hindi mo ramdam yung pagod. Pagkatapos ng milking sa umaga, ang next milking namin nun ay sa gabi pa. So 2 shift lang. Tapos yung maghapon, pwede kayong gumala, mag-grocery, magluto, magagawa mo pa yung mga dapat mong gawin. So pwede ka pang mag-part-time o kung gusto mong kumuha pa ng oras sa iba. Yun nga lang, pagpasok nitong 2024, lahat nagbago. Dahil nga di po ba yung issues ng company namin na nagkaroon ng utang na 75 million. So it's a long story kasi na-share ko na naman todo sa mga previous vlog natin. So nangyari, nagbabawi sila. Na ika nga naghahapit sa gatas, gusto nila yung talagang ratrata ng milking. So to make the story short, ginawa kaming 3 shift. Gusto nila marami ang gatas, yun nga lang ayaw nilang kumuha ng tao. So instead na ang gawin nila, sabi nga namin, nagsuggest kami, pwede naman ng 3 shift, pero yung tao ang papasukan lang is 2 shift. Sabi namin ganon, magdagdag na lang ng tao. Ang ginawa nila, lahat ng tao 3 shift. So parang wala ka na talagang maayos sa tulog, pagod. So sabi nga namin, pwede namang gawin ni ganito 3 shift pa rin yung pasok, pero yung tao ang papasukan lang ay 2 shift.
So magdagdag ng tao, tapos yung isang shift ibigay dun sa bago. Halimbawa, yung 2 tao, 3 shift, bawasin ng isang shift, yung isa bawasin ng isang shift. So may 2 shift na ibibigay dun sa isang tao na i-hired. Pero wala, hindi talaga nakikinig sila eh. Yung management talaga, yun ang problema. Hindi sila nakikinig sa suggestion. Kaya nga sabi nga dun sa mga lumabas na balita, na kaya umabot ng ganung kalaki yung utang nitong company namin, kasi nga mismanagement. Kasi nga sila lang yung nagdidesisyon. Hindi sila nakikinig sa mga suggestion, ganan. So can you imagine, sabi ko nga, ba't umabot ng ganung kalaki? Kasi kung ikaw, sa tingin mo may mismanagement dun sa pagpapalakbo ng company, siguro mga 5-10 million pa lang, ma-aware ka na, may pagbabago tayong dapat gawin. Hindi umabot ng ganung kalaki. Kaya ngayon naghahapit sila sa gatas. Ang problema yun nga, yung mga sobrang oras hindi na nababayaran. Kaya nga sabi ko nga dun sa mga babago pa lang na gustong pumasok dito, dinediretso ko na talaga para hindi sila mabigla. Kaya nga lang po talaga, even open work permit and PR ngayon, wala ding magtangkang pumasok sa amin. Walang uma-accept ng offer. Ang nangyari ngayon, kulang kami sa tao. And dahil sa kulang sa tao, ayan ang mangyayari. Nung minsan, kung sino-sino na nakakapartner namin, nakakapagod din, kami din yung napapagod. Dahil unang-una, yung mga bagong dumarating, tuturuan namin. Siyempre hindi pa alam yung mga bagay na hindi nila magagawa, kami ang gagawa. Ngayon kung kami ang gagawa nun, doble yung pagod namin. At ang ending, hindi din naman pala tatagal. So nasayang lang yung oras at panahon na pinagturo namin. Ang ending ay aalis din naman pala. So dito tayo magpark sa may puno para presko si Pinhat. Kasi iwanan ko na siya dito yan, para malamig-lamig. Nak, dito muna ikaw ha. Ayan, may puno dito. Dito tayo nagpark ha. Para tas buksan ko lahat ng bintana ha. Dito muna ikaw, bunso ha. A few moments later. Medyo marami-rami din yun na pamili ko. At na-meet ko pati yung isa nating kababayan dito sa Walmart. Ang pangalan niya is Rodolfo, pangalan pa ni Kuya. And nagulat ako kasi 10 daw pala sila ditong Pilipino sa Walmart. Kasi isa lang yung nakikita ko, yung nasa counter eh. So binati niya ako, sabi niya sa akin, "Sir, di ba ikaw yung vlogger? Tama yung mga sinasabi mo sa vlog, idiretso mo lang yan, continue ka lang na gumawa ng video. Kasi para hindi mag-expect yung mga kababayan natin, napapanood kita. Tama yung mga sinasabi mo, yun yung reality nangyayari dito sa Canada. Katulad na lang yung wag mag-expect ng sobra-sobra pagdating dito sa Canada, akala nila madali ang buhay. Yung mga kamag-anak natin nag-expect mapepera na tayo dito, which is hindi naman. Well anyway, yun nga, may share ko na lang din sa inyo guys. Dati kasi, sabi sa amin ni boss, kung hindi kayo masaya, pwede kayong umalis. Alam niyo po kasi dati, yung mga kalakasan pa namin dito sa company, madaling nakakapag-offer si boss ng LMIA. Every day, every month, every week, may mga napuntang applicant, nagtatanong kung may bakante. So alam niya na kapag may nawala, madali siyang makakakuha ng kapalit. Kasi nga nakakapag-offer ng LMIA. So dati, nung may issues nga kami, na-share ko na to sa mga previous vlog natin balikan nyo na lang. Dati may issues kami sa ibang lahi na alam nyo, nag-aastang daig pa ang amo, pag wala ang amo, nagpapanggap, hindi tumatrabaho, pag nadyan ang amo, iba yung galaw niya, talagang todo galaw. Alam nyo yung, wala siya yung ini-assign na pagkakatiwalaan ni boss pagdating sa schedule, paggawa ng schedule at sa lahat, siya nag-a-arrange ng tao, which is alam niyo yung mas magagaling pa at mas matatagal pa yung mga kasama kong Pinoy kagaya ni Herbert. Siya talaga yung nakakaalam ng lahat. Pero ang pinagkatiwalaan is yung ibang lahi. So lahat kami nung time na yon, may statement na kami binitawan kay boss against him. So akala namin kasi plano nang umalis nun Pero ang nangyari, during times na nag-meeting kami, alam niyo yung lahat kaming Pilipino, sinabihan, ito yung hindi namin makalimutan ng mga kasama ko, which is kaya naintindihan ko, kayong baga parang may mga kinikim-kim na parang ika nga tiis-tiis lang muna. Alam niyo yung sinabihan niya kami na hindi namin malimutan, kung hindi niyo siya kayang pakisamahan, pwede na kayong umalis. So napaisip kami lahat, na sabi namin, so lahat tayo mawawala para lang doon sa isang taong yon. So marami pa, hindi lang yan. Isa pa lang yan sa dami ng mga kinikimkim ng mga tao. Kaya hindi mo masisisi kung bakit yung iba pagkakuha ng PR umalis na. Kaya yung iba hindi tumatagal.
Kasi nga yung sa ganong sistema at sitwasyon ng mga naranasan nila. Kaya ngayon, walang tao, yung paalis, pinipigilan niyang umalis. Ngayon, hindi din siya makapagsimangot, hindi din siya makapagmatapang kasi alam niya wala siyang makuhang tao. Kumbaga, pag nawala kami, nawala pa ako, wala nang tatao talaga. Wala namang sumubok mag-apply. May mga sumusubok mag-apply, yung iba naman ang gusto puro illegal. Like for example, gustong cash job, gusto ng yung under the table. Sabi nga namin, paano kayo magka-cash job dito? Ay naka-report ito sa Service Canada. Baka mamaya kayo cash job, kayo tourist, kayo nagtatrabaho ng hindi ayos yung papel ninyo, makita at madaanan kayo. Bumabalik-balik po kasi Service Canada kasi kinakailangan mag-complain ng company namin dun sa sinabi nila na kailangan marami yung tao, kompleto yung tao, 8 hours a day lang, tapos may tamang day off. Until na walang makuhang tao, so paano makakapag-comply? Kapag hindi nakapag-comply, walang LMIA. So sabi nga nung mga kasama ko na hindi naman may iwasan na pag-uusapan, parang bilog ang mundo. Parang bumalik sa kanya lahat nung ginawa niya sa tao. For example nga na dati palalayasin ka na, umalis ka kung di ka masaya, pack your things, ginagano niya yung mga tao. And then ngayon nag-alisan yung mga tao, wala siyang makuha. Kaya hindi ko din masisisi yung ibang tao kung bakit ika nga may kinikimkim at nung lumabas na yung mga papel nila, nag-alisan. Kaya sana maintindihan nyo din kasi both of them, kumbaga may reason naman kaya sila umalis. Ito namang isa, talagang may mali din, may sablay din talaga si amo. Kaya nagkimkim yung mga tao at kaya umalis. Kaya hanggang ngayon wala kaming makuhang tao. Kaya doon sa mga sabi ko nga, kasi nung minsan nag-post na naman ako, open work permit and PR lang po. Dinediretso ko talaga, hindi bayad ang holiday, hindi bayad ang overtime. Tapos sa makakaranas kayo ng mga oras na hindi nababayaran, especially pag natumbahan tayo ng baka, and at the same time pag yung halimbawa yung mga pagkakataon lalo ngayong summer, may mga sobra-sobra tayong oras kasi nga yung field mag-harvest, magtatarpulin tayo. So baka mamaya yung ina-expect yung makakapahinga kayo, hindi pa kayo makakapahinga. Hindi lang naman po ito yung farm na nakausap ko na ganito yung sitwasyon. Nung minsan may mga nagpuntahan din sa amin na nasa dairy farm din at na-share nila yung sitwasyon nila. Nasabi ko na lang sa sarili ko, maswerte pa rin pala kami. Dahil sa sitwasyon nila na mga sinashare sa akin, sabi ko, magkakaiba lang kami ng pagtitiis, ng hinaing. Kumbaga, pagalingan na lang na malagpasan yung mga pinagdadaanan namin. Kasi katwiran naman ng mga nakakausap ko ng mga nasa dairy farm, iisa yung sitwasyon Kalimitan, hindi din bayad ang overtime, hindi bayad yung holiday. Nagtitiis lang sila para pag nakuha nila yung PR, doon na lang sila lilipat at doon sila mag-upgrade. So, binigyan ko lang kayo guys ng update para doon sa mga nagtatanong na mga gustong mag-apply sa amin. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo open work permit at PR, pwede po kayo mag-apply para doon sa mga nahihirapang makahanap ng trabaho. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!